Meron din po isa pang provision dito sa DO11. Sinasabi naman po, it should, hindi ma'am, balik ka ma'am. Yan. It should be written the way it is generated in SF5. So, wala pong sinabing porket naka-all caps sa LIS, ay isusulat na rin po in all caps sa papel. So, kasunod po nitong provision na ito ay patungkol lamang po sa learner's name. So, ano nga po uli yung yung format po ng learner's name natin na diniscuss ni Ma'am Rosie? Yung last name, first name, extension name, and then yung middle name po ng ating bata. So, kaya kung isusulat niyo po ito sa SF10, mahalaga pong nakasunod sa ganong order din. Kasi remember na it is not referring po to the font style or size, but the arrangement of names pertaining to SF9 and 10. So, ayun, next po. So, we also want po to give emphasis that yung time po sa pag-check ng forms is only limited. Kaya naman po, limited lang din po yung scope na chine-check. Ayan, hindi po kasali si SF9 sa chine-check dahil hindi po primary document si SF9. Ayun nga po, nabanggit po kanina ni Ma'am Rosie na yung SF9 po or yung progress report ay ginagamit lang po if yung SF5 and yung SF10 ay hindi po magtali o magtugma. So, halimbawa po, sinabi po ni SF9 na promoted yung bata, tapos si SF10 naman po ay retained. So, in that case po, kinakailangan po na i-retrieve o kunin yung SF9 kasi nandun po yung detalye or grades ng learners. So, sa pagkakataon po na wala po yung SF9, halimbawa na ibigay na po kay learner or hindi pa po na i-prepare ni teacher. So, the class record will do po. And it is based po still on the DepEd Order number 11 series of 2018. So, ulitin ko lang po So, kapag hindi lang po nagtugma si SF5 and SF10, then tsaka lang po natin i-reconcile si SF9. Kung wala po si SF9, si SF5 po. Or si class record din po ang gagamitin. So, yun po ang purpose ni SF5, SF9, and SF10. Pero in this case po, hindi po natin kailangan i-check si SF9 kasi hindi nga po siya ulit primary document. So, next slide po. Ano yung i-check? Stricto tayo sa pag-check sa pangalan, sa date of birth, tapos sa gender. Ayan. So, yan yung mga chine-check. May nakita kami, pati pangalan ng nanay at tatay, by spelling, chine-check. Baka hindi na siya kailangan, no? Yun, dun lang muna tayo sa mga data na meron sa LIS, no? Yun lang pangalan ng bata at itong mga detalyeng ito. Pagkatapos ano pa? Yung SF4 saka SF5, ito, count naman ang tinitingnan dito, yung bilang, sabi nga ni Ma'am Rosie kanina, dapat yung warm bodies, no? Yung kailangan. So, anong buwan ng SF5? Ano ng SF4 ang kinakailangan nasa checking? The last two months. Huwag naman lahat. The last 2 months. Ayan ang i-check. Yung SF4 at SF5. Tapos, ang SF5 at SF10, chine-check din yan pagdating sa general average saka end of school year status, promoted or retained. Pero kung hindi nagtutugma, yung general average, o kaya yung status, USY status ng SF5 at ng SF4, dun pa lang natin kailangan ngayon ang SF9. Again, inuulit natin, ang SF9 o Progress Report Card as per policy is not in the list or included sa list ng mga major documents. Ang SF9 po ay pang-validate lang just in case na mayroong conflict ang SF5 at SF10. Ibig sabihin nito, mababawasan na ng isang tao ang checking committee sa division level na humahawak noong SF9, kasi kuminsan, 'di ba, bawat form kanya-kanya ng hawak. But this time, na sinasabi ng policy as early as 2018, SF9 is no longer part of the major document to be checked. Hindi na po siya, ginagamit lang po siya kapag ka nagko-conflict yung dalawang document na isinulat manually, which is the SF10, at ito naman na SF5 na generated sa system. Okay, sana malinaw tayo ron, para pati yung ibang mga question tungkol sa SF9, kagaya ng
class days, ay i-skip po natin yan sa checking, hindi po siya kasama sa scope, no. So isa yan sa mga adjustment na sinabi natin kanina. Nasanay kasi tayo dati na parehong-pareho ang laman ng SF9 at SF10, sasabayin pagbabasahin natin ng sabay. But this time, babawasan natin yung mga forms na i-check at ibig sabihin yan, mababawasan din yung nagtatrabaho at maaaring mas bumuo pa ng mas maraming members o committee members doon sa ibang mga areas. Mas madali ninyong matatapos yung checking. So yun yung epekto ng mga adjustment na ito. Okay, so sana malinaw na tayo ron, ha. Ang SF9 o Progress Report Card ay hindi part ng regular checking sa Division Checking Committee, no? Gagamitin lang natin yan kapag mayroong tayong i-validate. So lipat na tayo sa susunod na slides natin. Iba pang mga reminders ito.